Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Ito kasi ang tanong dyan mga idol, no? Kung matuloy man po itong impeachment na to, sino po ba ang magbebenepisyo dito po sa impeachment trial? Di ba mga Lodi, sila lang din na ayaw po sa mga Duterte dahil nga po balakid po ang mga Duterte sa lahat po ng mga kanilang plano. Pero ang ating mga kawawang kababayang Pilipino, magbebenepisyo ba kapag napa-impeach si VP Sara Duterte? Ilang bilyon o milyon ang mawawaldas kapag tinalakay rin po ito sa Senado? Nag-iisip po ba talaga kayo ng maayos, Senator Hontiveros at saka yung mga taong gusto sa impeachment na to? Eto naman po, si Senator Tolentino. We must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Malinaw na malinaw mga idol ha. Functionally dismiss ang impeachment kay VP Sara Duterte. Yo, what's up mga Lodges, mga Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Dismayado na naman po si Senator Hontiveros sa naging desisyon ni Senate President Chis Escudero na ito nga pong impeachment trial kay VP Sara Duterte na-extend na naman daw po. Dahil ang alam ko mga Lodi, June 2 ngayong araw na to, dapat tinatalakay na po nila ang impeachment dito po kay VP Sara Duterte. Samantalang po nagbago na naman po ang ihip ng hangin. So eto pa po mga lupit dyan mga Lodi, no? Si Tolentino mukhang bumabawi po sa mga Duterte. Gusto po uli niya bumalimbing sa mga Duterte. Baka nga po makuha na naman po niya ang loob nito sa tingin ko sa susunod na eleksyon at manalo siya. Natauhan na po ito mga Lodi dahil sa nangyari pong desisyon ng ating mga kababayang Pilipino na siya nga po hindi na pinalad bilang senador ng ating bansa. Pero unahin po muna natin to si Risa Hontiveros dahil nga po panaygawa na naman po ito at gusto na po nilang talakayin daw po ang impeachment. Pero ito po, panoorin nyo. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Wow! Dinamay na naman ang mga Pilipino. Tayo daw po nag-aantay para daw po dito sa pagtalakay ng impeachment kay VP Sara Duterte. Nagkakamali ka, Risa Hontiveros. Yan po ang dahilan ng magkaka-divide natin dito sa ating bansa sa ginawa po nitong Marcos administration. Tuloy pa natin. Let us all hope this is the last delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Natatawa ako dito sa anti-POGO bill na to mga Lodi. Sinisip po nila ang Duterte administration dahil nga po si Tatay Duterte daw po inalaw itong POGO, pero hindi po alam ng karamihan na itong POGO na to ay malaking tulong sa ating bansa nung panahon po ng pandemya. At mga Lodi, para sa inyong kaalaman, malinis po ang POGO nung time ni Tatay Duterte. Ang buwis lang po talaga tinatanggap natin about doon. Hindi po nagpo-promote ng online casino dito po sa ating bansa. Nagre-receive lang po tayo ng tawag dito, parang meron lang pong nag-a-assist, pero hindi po dito ginagawa ang sugalan mga idol. Yan po ang hindi malagay sa utak ng mga kung sino man pong nag-iisip na masama ang POGO sa panahon ni Tatay Duterte. Pero ngayon mga Lodi, sinisisi po nila, lalong-lalo na po si Atty. Harry Roque, na siya daw po ay merong ginawang masama dyan sa POGO na yan. Ang totoo mga Lodi, hindi naman po talaga totally nawala ang POGO sa ating bansa. Pinalitan lang po ang pangalan, tapos sila na po sa tingin ko ang nagmamay-ari nito na hindi na po natin alam kung saan po napupunta ang buwis ng POGO na iyan. Pansinin nyo mga idol dito po sa panahon ni Marcos Jr., ang online casino, kung ano man pong sugal na nakikita nyo, nagpo-promote pa po mga artista, content creators, mga celebrities, mga streamer, yan po mga Lodi ang dapat ninyong pinupuna. Kung bawal po ang POGO, bakit hindi nyo po ito tinatalakay dyan sa Senado? Tama ba o mali? Ang dami na pong nalululong ng mga kababayan natin Pilipino dahil dito sa online casino na to, pero wala kayong imik. Pinagyabang pa ni Marcos Jr. sa kanyang SONA na wala na pong POGO mga idol. Ang totoo niyan, meron po at laganap po dito sa ating bansa ang pasugalan. Tuloy pa natin.
Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Ginigiit nila na violate na po ang Constitution. Sila po ang nagva-violate dahil nga po hindi na po dapat kailangan talakayin pa kung ano man po naipasa na impeachment complaint doon po sa Congress na hindi na po pwedeng itutuloy dito po sa 20th Congress. Kumbaga babalik na naman po sila sa simula at hindi na po pwedeng dalawang impeachment complaint dito po kay VP Sara Duterte. Mai-imbalido na po yung unang tinalakay po nilang impeachment complaint dahil nga po hindi po ito naaayon sa Constitution. Tuloy pa natin. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Isang script lang po sila ni Dilima dito, mga Lodi. Dahil nga, sila po talaga ang gusto mapa-impeach si VP Sara Duterte. Ito kasi ang tanong dyan, mga idol, no? Kung matuloy man po itong impeachment na to, sino po ba ang magbebenepisyo dito po sa impeachment trial na gusto pong talakayin ni Senator Risa Hontiveros? Sino po ba ang mahihirapan kapag nagpatuloy po itong mga walang silbi, walang saysay na paninira sa mga Duterte? Di ba, mga Lodi, sila lang din na ayaw po sa mga Duterte dahil nga po balakid po ang mga Duterte sa lahat po ng mga kanilang plano. Pero ang ating mga kawawang kababayang Pilipino, magbebenepisyo ba kapag napa-impeach si VP Sara Duterte? Unang-una, mga idol, yung gastos. Ilang libo, ilang milyon, ilang bilyon ang magagastos sila dyan. Dyan pa nga lang po sa Congress, ilang bilyon po yung nilabas po nila para po magsipirmahan yung mga kongresista para lang po mapa-impeach si VP Sara Duterte. Dito, mga Lodi, sa Senado, tatalakayin dito. Ilang bilyon o milyon ang mawawaldas kapag tinalakay rin po ito sa Senado. Nag-iisip po ba talaga kayo ng maayos, Senator Hontiveros, at saka yung mga taong gusto sa impeachment na to? Hindi. Iniisip nyo lang yung kapakanan nyo na ayaw nyo sa mga Duterte. Yun lang yun. O pero, mga Lodi, kung may ayaw po sa mga Duterte at gusto pong mapa-impeach ito, eto naman po, si Senator Tolentino. Gusto pong bumawi sa mga Duterte dahil nga po dito, ayaw po niyang maituloy ang impeachment. Ito po, pakinggan nyo po mabuti, ha. The Senate received the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte 117 days ago. Yet the trial required by Article 11, Section 3-4 of the Constitution to proceed forthwith. Pakinggan nyo mabuti, ha. Will begin only on June 11, dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment court. Under the 1987 Constitution, 1987. the Senate of each Congress acts separately and independently of the Senate of the Congress before it. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Malinaw na malinaw, mga idol, ha. Functionally dismissed ang impeachment kay VP Sara Duterte. Hindi na po pwedeng talakayin ito ng 20th Congress. Ano ba yung gusto nyo, Risa Hontiveros? Ano bang constitution yung sinusunod ninyo? Nakasaad sa 1987 na hindi po maaari yung gusto ninyong impeachment. Invalido na po yan pagdating po ng 20th Congress at hindi po magkaisa ang desisyon ng Senado at ng Congress. Itong mga sinasabi ni Risa Hontiveros, mga Lodi, parehong-pareho lang din po sila ng sinasabi po ni Leila de Lima. Ang hindi ko lang malaman dito, mga Lodi, no, kung paano nanalo ito si Leila de Lima. Dahil nga na po ML party list, akala siguro ng mga botante, Mobile Legend party list yung kanilang binoto. Malupit dito, mga Lodi, no? Nahalal po siya bilang representante dyan po sa 20th Congress. Ang gagawin niya lang dyan, guluhin ang ating bansa dahil impeachment po ang gusto nito imbis na magtrabaho.
Sino ba nire-representa nito ni Laila de Lima, mga Lodi? Dapat kayo'y mayanig dahil hindi naman talaga niya pinagbibigyang halaga kung ano man po yung nire-representa niya, mga Lodi. Hindi po yan tunay na serbisyo ang ginagawa ni Laila de Lima, kundi paghihiganti. Kaya kung sino man bumoto dito sa ML Party List ba to na tinakbuhan ni Laila de Lima, siguradong nagsisisi na kayo ngayon dahil hindi po yan totoo magtatrabaho. Puro lang po panggugulo ang gagawin yan. At alam ko, mga Lodi, sila po ay naghahanda na para sa darating na presidential election. Nagpaparamdam na nga po si Leni Robredo sa Senado, mga Lodi, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga Lodi. Biglang lumabas si Leni Robredo. Sino kaya ang magiging first choice po ng mga kakamping, mga Lodi o dilawan? Nakikita nyo na po yung yung pattern. Bigla pong lumabas si Leni Robredo at eto nga po, gusto po nila ipa-impeach si VP Sara Duterte. Dahil nga po, si VP Sara Duterte ang pinakamahirap nilang magiging kalaban o katunggali ngayong 2028 presidential election. Kaya po itong mga dilawan, isa lang po ang pakay nila. Alisin po sa pwesto si VP Sara Duterte o ipa-impeach. Dahil nga po kapag na-impeach po si VP Sara Duterte, hindi na po siya maaaring kumandidato bilang Pangulo ng ating bansa sa 2028 election. Pero ito nga po, mga Lodi, yung pag-extend po ni Chis Escudero, lalo na po ngayon, hindi po matutuloy na o functionally dismissed na daw po. Sabi pa po ni Tolentino, ang impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Kaya wag na po kayong umaasa dyan sa impeachment na yan. Kung sino man pong umaasa pa dito, madidismaya lang kayo lalo. Kagaya po ng pagkakadismaya ni Risa Hontiveros at saka po ni Laila de Lima. Kaya kung ako sa inyo, magtrabaho na lang po kayo ng maayos dyan. Huwag na po ninyong guluhin ang ating bansa. Hayaan nyo na lang po matapos ang termino ni Bongbong Marcos Jr., ni VP Sara Duterte. Huwag na po kayong maghangad pa ng impeachment. Ikasisira lang po ito ng ating bansa. Hanggang dito lang po, mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.